Ito, Boss Mike, makinig ka kay Kong Marcoleta bago ka bumanat ng fake news. Paano ito ngayon, nirecycle na naman nila yung... Alam mo, nung nakarang election, di ba, tumakbo ako? Opo. Itong paninira na to, nilabas, ayan, nilabas na, makikita mo hindi, 2022, ayan, no? Last election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin ito, Jen. Ilang beses na natin paliwanag yan Na po. kaya lang lumabas, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na dahil may mga kababayan tayong taga Mindanao, ilahad nila yung kanilang parang sinay, mga sentimiento. Opo. O sige, kako, di ang gawin natin ay maggumawa tayo ng, tingnan natin, kasi merong pre-hearing naman sabi ko ganyan. Opo. Nung magkaroon ng pre-hearing, nakita namin yung maaring pagmula ng di pagkakaunawaan dito, akala nila meron tayong binibira o hindi, na naig yung usapin na wag na lang nating ituloy. Ayun. Kaya yung panukalang batas na yon, hindi na-take up kahit isang ano lang. Ayun. 18 Congress pa yon. At ako na rin ang nagsabi na parang nagdesisyon na rin kasi ina-assess mo yung impact Opo. So nagpatawag kami ng ilang mga grupo. Sabi nila, sir, baka lang po magkaroon po ng magkaroon ng misunderstanding dito. So yung object po ng legislation, baka po imbes na makatulong, lalo pa pong makasama. Okay. So nung makita ko yung consensus, so sabi namin, ita-drop na lang namin. Kaya nga hindi na-refile yun ng 19 Congress 18 Congress pa yun Ngayon po, ngayon, pilit na namang ilabas. binubuhay para yung mga kababayan nating Katoliko para baga magalit sa inyo. Samantalang hindi naman galing sa akin yun, ang galing sa mga grupo na nagpapatulong lang sa akin. Ang konsepto nito, Atakong, di ba sa mga ospital, ay merong government hospital. Government hospital na merong common, anong tawag doon, na parang chapel, na doon Lalo na sa mga lalo na sa mga sectarian hospital. Ayun, opo. Kasi yung iba naman kasi, lalo na kung yung sakit niya medyo peligroso, Opo. gusto nila sa mga private Opo. Nabanggit lang nila, siyempre po, kanya gusto namin, lalo na po yung mga iba na, malay nyo, talagang may taning na po yung buhay. Yung parang may neutral space lang. Magkaroon So sila ng makikita mo yung title nito, may option lang, optional, na kung pwede maglagay ng isang neutral space sa isang pagamutan. Na kung saan, kung halimbawa, hindi siya ganito ang relihiyon, meron siyang neutrality. Meron siyang neutral space. Ganun lang, ibig sabihin, pero hindi sinasabing ibawal lahat yung mga, paano naman natin, paano mo tatakdaan? Paano ka gagawa ng batas na ipagbawal mo yung paglalagay ng krus daw doon sa mga parang ang dating pinatatanggal niyo raw yung mga krus sa mga ospital kung yun ang dating. Yun ang kanilang gustong i-insinuate. Opo. Para magalit sila sa akin. O tingnan mo, yun ang Pero ito naman, takasan at deliberate na pagmamali. pero ito naman kung baka wala pa nagbablog nito, itong puntong ito naman ata, pinopost lang nila ngayon sa social media na anong tawag yung words lang, Nelson hindi pa ginagamit ng mga vlogger. Hindi, kilalanin niyo itong taong ito, sabi nila, tayong mga ganito, ganyan. Ipakita nga ulit natin direct, ito yung ginagamit nila. Yan. Mga kapatid na Katoliko, tandaan ninyo ang nasa larawang ito. Siya ay may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Nung pumunta ako sa San Fernando, siguro mga 2 years ago ito, Opo. nung ipaliwanag ko doon sa, ay, ganun pala yan. Opo. Inamin niya sa akin, alam mo kung kaya sumama rin ang loob ko sa iyo. Buti na lang na ipaliwanag mo. Kaya, pagka ganyan, gusto kong ipaliwanag. Tama po kayo Kahit po. na kumita pa ng konting sentimos yung gumawa niyan, nakakaawa nga, kikita siya sa pagitan ng panliling lang sa kapwa. Sana naman, mabusog siya doon sa kanyang kinita dyan. So ito po kung 17 Congress pa o 18 Congress? 18 Congress. Noong nakarang Kongreso. Opo. At sa procedure dyan, pag hindi mo na-refile yan, wala na yan. Wala na. Makikita naman nila kung na-refile Sana, Boss Mike, una mong nakita yung sasagot ni Kong Marcoleta, pero alam ko naman nakita mo na yun, kaya lang kontra sa paniniwala mo at hindi mo masisiraan ng husto si Kong Marcoleta at sinusulsulan mo pa kaming mangga ANC na kesyo dapat ipanalo namin si Kong Marcoleta. Kung hindi malaking sampal at kahihiyan si Kong Marcoleta sa INC, parang sumusobra. Ka naman ata, boss. Akala ko ba, boss? Ayaw mo ng fake news, bakit di mo muna inalam? Yung panig ni Kong Marcoleta bago mo yan tinalakay sa live mo? Panuorin natin ito, mga kapatid. Tingnan natin kung tama ba pinagsasabi ni Boss Mike. Ayan po, idol Ito, nakita ko sa TikTok. Yan yung nag-post. Ang daming neto ngayon. Like, share, and subscribe. Buti pa siya, marami. Ako, wala, konti lang. Mag-8,000 pa lang. Ito na.
Mga kababayan, pakinggan natin. Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Siya ang may akda ng anti-crucifix bill. Isang panukala na naglalayong tanggalin ang mga crucifix sa mga ospital. Galit siya sa mga Katoliko. Ito ba ang leader na karapat-dapat sa Senado? Nako! Tandaan, kung mahalaga sa iyo ang iyong pananampalataya, mag-isip ka. Correct! Hindi lang ho yung... Ito mga kababayan wala po akong against sa kahit na sekta, religion. Tandaan nyo, lagi ko sinasabi yan dito. Mga kababayan, wala po akong against. Okay lang yan, maniwala kayo. Kaibigan ko Muslim, nire-respeto ko. Kaibigan ko Iglesia, nire-respeto ko. Pinandayan ako, sumasama ako. Diba? O yung mga yung iba pa, marami pa, born again Christian. Katoliko na katulad ko. Mga kababayan, respeto na lang ang kailangan. Pero kung magiging ka pa, magiging hadlang ka pa sa paniniwala ng iba, okay, teka muna, Marcoleta. Baka naman mali yan, pero mo, anti-katoliko pala ko Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Ayaw niya daw sa mga Katoliko, mga kababayan. Bakit kaya? Bakit ayaw mo? Tapos ngayon humihingi ka ng boto sa mga Katoliko? Di mo ba mga kababayan ko? Humihingi po ng suporta ito, si Marcoleta, sa mga Katoliko. Siya ang may akda ng anti-crucifix bill. Nako, anti-crucifix bill, mga kababayan. Yan po yung mga kababayan sa Pampanga, yung mga nagpapapako. Oo, dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang paniniwala. Abay, pero mo'y hinahandangan neto. Ay, nako, Marcoleta, ewan ko sa'yo. Yari ka, kaya pala hindi ka umangat-angat sa iyong kaya sa mga taga-Iglesia ni Cristo, panalo nyo na lang po. Kasi alam nyo, ulitin ko, kapag hindi nanalo ko, buong Iglesia ni Cristo, mapapahiya rito. At guys, ka lang po yun, mga kababayan, mapapahiya po talaga. Kaya lahat po kayo, kahit ayaw nyo rito, boto nyo. Mga Iglesia ni Cristo, kapatid nyo po ito sa Iglesia iboto nyo po. Kahit ayaw nyo siya, iboto nyo pa rin. Mapapahiya po kayo Di po ba? Sa mga taga-Katoliko naman. Ako naman nanawagan. Dahil ito pala, ay against sa Katoliko, anti-Katoliko, mga kababayan, huwag na natin itong iboto. Di ba? Kontra-Katoliko ito Sa mga Katoliko na katulad ko, huwag po natin iboto. Itong gwapong idol ko. Itong gwapong idol ko, huwag natin iboto. Sa mga katulad kong Katoliko. Pero sa mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo, sana naman po, kahit ayaw nyo rito, baka naman iboto nyo. Wala na kayo. Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Siya ang may akda ng anti-crucifix bill. Isang panukala na naglalayong tanggalin ang mga crucifix sa mga kababayan. Pakialaman ba naman yung paniniwala ng iba? Baka nakakalimutan yung mga kababayan, wala pang iglesia. Katoliko na ang gumagana. Nauna pa ang Katoliko kaysa sa iglesia, di ba? Pero hindi naman yun. Big deal yan. Hindi big deal. Ang mahalaga, sila'y naniniwala na may Ama at may Diyos na tagapagligtas sa sambayanan at sanlibutan. Okay na yan. Opo, saludo na tayo dyan. Pero mga kababayan, yung pakialaman nyo pa, yung paniniwala ng iba, hindi na tama yan. Dahil kahit sa inyo gawin yan, huwag nyo sasabihin na perfecto kung ano man yung pinaniniwalaan nyo dyan. Hindi naman kami against yung paniniwala nyo yan. Ngayon, ang hiling namin bilang Katoliko, respeto nyo kung ano yung paniniwala namin dyan. Wala kaming pakialam sa mga sinasabi dyan. Kung ano man yung paniniwala nyo. Dahil may pasarili kami paniniwala patungkol dyan. Hindi po kami sumasamba sa mga santo. Huwag yung ipagpilitan. Kasi kung yung pagsamba ng santo, parang sinabi nyo, ayaw nyo na ng mga litrato. O huwag na kayong magpa-picture. Huwag na kayong magpa-litrato. Huwag na kayong mag-FB. Huwag na kayong mag-social media. Huwag na kayong mag-Instagram. Parang ganun lang yan. Hindi lang pa naman. Diba? Tapos. Mga ospital, galit
siya sa mga Katoliko. Ito ba ang leader na karapat-dapat? Bakit ka ba nagagalit sa mga Katoliko? Anak natin pa naman. Huwag na nating pakialaman yung mga religiyon ng bawat isa. Diba? Kami, rumirespeto sa mga kapatid sa iglesia. Rumirespeto kami sa Sabatista. Rumirespeto kami sa ibang sekta. Rumirespeto kami sa mga born-again Christian. Lahat po yan nire-respeto namin mga Katoliko. Pero, kung pakikialaman pakikialamanan ninyo yung aming pananampalataya at paniniwala, na Marcoleta, wag nako. Mga Katoliko, alam nyo na. Sa Senado, tandaan, kung mahalaga sa iyo ang iyong pananampalataya, Mahalaga rin sa amin ang aming pananampalataya. Tsaka namin higawan. Yan, ano ba yun? Yan. Yan. Yan, Yan ang may, House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Ano may gawa niya? Grabe, no? Ano may gawa niya? Anti-Crucifix Bill. Bawal daw yung mga krus, mga kababayan. So mga kababayan ko,